Oh, 'di ba ganyan ang itsura ng mga Cro-Magnon nung unang panahon? Oh, 'yan. Oh, 'yan ang Cro-Magnon. 'Yan yung Cro-Magnon. Lolo niyo, oh, 'di ba? Tatagalin natin 'to, oh, Cro-Magnon. Oh, 'yan na lang. Oh. Pilipino ba 'yan? Parang hindi naman siya Pilipino, ano? Okay, tanggalin natin si Cro-Magnon. Stop sharing na. Okay, enjoy niyo na lang yung okay. Razon maka-Dracula. So, kamukha niyo si Mr. Bean, sabi ni Meow Naughty. Alright. Gusto kong sabihin sa inyo, etong si Razon, sinasabi niya dapat daw parang hindi mahirap daw patulan ang siraulo, 'di ba? O kita mo ikaw nga nag-aakusa eh. Oh, 'di ba? Ayan, 'di ba? Kung talagang 'yan, you know, you know, anong ibig niya sabihin kay Kiko Barzaga? Sabi niya, he is not worth paying attention to. Kung hindi pala worth it na patulan si Kiko Barzaga sa kanyang mga revelasyon sa'yo, ha, Cro-Magnon, bakit ka nagkaso? Sabi nga ni Kiko, ni Meow Barzaga, baka masabi ko yung Kiko Matching, syempre kalaban ng bayan yun, di ba? Si Kiko Meow, may Kiko Matching, may Kiko Meow. Oh, I love that, okay? So iba si Kiko Matching, iba si Kiko Meow. Tapos yun na, napag-usapan na natin kagabi. Sinasabi ni Cro-Magnon na saan daw nanggaling yung pera ni Kiko Meow dahil nga ang mga pamilya niya ay you know, politician, da. Ang question natin ay kung i-audit ba natin si Cro-Magnon, yung mga nakuha niya, kung i-scrutinize natin yung mga negosyong nakuha ni Cro-Magnon sa gobyerno. Malinis ba? Di ba? Malinis ba lahat ang negosyo ni Cro-Magnon kapag tinignan natin ang kanyang libro, ang lahat ng kanyang nakuha mga kontrata kay Bangag, kay Lisa Tanas at sa lahat ng mga nakaraang administrasyon, di ba? Lahat ang mga oligarchs ang tama, ang mga oligarkiya o itong mga nagninegosyo na mga malalaking negosyante ang pahirap sa taong bayan habang sila ay parami ng parami ang kinikita na hindi sila nagiging transparent. Hindi natin alam kung magkano ang sinalaksak sa kipay ni Lisa Tanas sa buli ni Bangag para paboran ang isang negosyante o dalawa o tatlo, apat negosyante. Ang kawawa dito, taong bayan. Yes, tatawanan naman kayo sa Cro-Magnon. Yun yung unang impression ko sa kanya. Hindi ko naman siya kilala. Narinig ko lang rason. Pero nakita ko yung mukha niya, scary. Parang Cro-Magnon, Stone Age, right? Yeah. Ngayon, mga kababayan, yaan ang laman ng balita. Di ba? Puro na lang what? Kaya nga tina-challenge natin si Lacson. Lacson, ikaw, dahil mataas ang tingin sa'yo nito ni Leviste, ni Leandro. Huwag mo biguin yung bata, pero I doubt it. Di ba? Anong payo-payo mo? Pinapayuhan mo na maghinay-hinay, wag bara-bara. Sabi niya, i-telegraph niya ng kaunti. Wag yung araw-araw nasa TV. Kasi di ba nakakaumay? Bakit pa unti-unti? Bakit hindi pa ibuhos na parang delubyo ang mga nalalaman at bakit ayaw mong magbigay ng statement? Ikaw, Pinky din siguro yung pototoy mo, no? Pinky, quick. 'Di ba? Bilang isang, well, ano pa ba? Kulang na lang talaga pang gurgurin ko lahat ng mga to sa panaginip ko, ano? Lacson, alagad pala yan ni Razon. Yes, may article yan. Okay? Tingnan mo, halo-halo na, no? Not halo-halo. Lahat sila, interconnected sa pagnanakaw. 'Di ba? Lacson, kung para ka sa bayan, which is hindi totoo, bakit mo ina-advise na wag biglain? Hindi ba dapat? Sabi ko nga, dapat biglain na yan. Dahil, kung yan ay talagang, ano tawag dito? Yung kanyang mga ebidensya, which is alam naman natin na yung ebidensya na sinasabi ni Leandro, ay talagang yun ay totoo. Hindi man maglalabas yung batang yan, yung congressman na yan, at yung mga taong nasa likod niya, yung mga lawyers, kung yan ay gawa-gawa lang. Ang hilig niyong manakot. Lagi na lang takot ang Pilipino kasi gutom, walang pagkain. My God. Kaluluoy, dinadivert. Yes, Glenn C. Diraya. Diversion ang ginagawa nila. Yeah. Dinadivert dahil ang punot dulo ng pagnanakaw na ito, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, at lahat ng mga kasabwat sa Kongreso, Senado, yang mga hayop na yan. Kaya kaluluoy talaga kayo, hindi ko alam kung ano pang ginagawa ng mga sundalong pisot. Support! Boyset kayo!
Wala kayong pagmamahal sa bayan, kawawa ang mga tao. Sabi ni Maria Celia, kaya ba ni Chucky, Clara pag magbayad ng danyos? Well, may proseso yan mga palangga. Baka mamaya makiusap yan, magsuri-suri ba? Magsuri-suri ang hayop na yan. Oh, pwede. Pwede, well, I don't know kung magbibigay sila sa tanas ng 100 million. Eh baka pagurgur na lang niya. Kasi ganun si Bangag Jr. Matapos kang pakinabangan, it's either kakasuhan ka, like me, or ipapapatay ka. Gusto ko pareho tayo, Leandro Libiste, gusto rin ako ipagurgur. Kasama si Dean Chase. Pinagtatakpan nila ang pagiging botomesa ni Marcos Jr., ang luyat na susubel si Lisa Tanas na hanggang tiyan niya. Ito yung pinagtatakpan eh. Nililito lang kayo mga kababayan. Ang punot dulo dito, ang pagiging addictus ni Marcos Jr. at ang punot dulo ng kaso. No, si Libiste, hindi, ang kay Razon Palangga, walang expose si Libiste kay Razon. Ang nag-expose si Meow Meow. Guguluhan na tayo, no? Kahit ako gulo-gulo na rin ako. Kahit sa buko, naguguluhan na ako kung anong kulay ba buko ngayong araw. But anyway, mga palangga, ito yung pagtakpan, yung luyat na susobels ni Satanas, yung magkal nga nagsulod sa buli ni Bangag, sa kanyang aliputan. Oh my God. Ba? Magaling na sa simula investigation, tapos tatapusin ang hearing sa Senate, sabi ni Glenn Diraya. Yes, few hours ago, nagbigay ng statement si Bangag patungkol doon sa ICI. Tatapusin na daw nila yung investigation, yung kanilang gawagawang na yan, ICI na yan, institution para infrastructure to cover up ng kanilang mga kasinungalingan. Napakatibay ng statement ni Zaldico na ang mastermind ay ang pamilyang adik. Diba? Kung matino yung mga jutang ginemes sa Kongreso, Senado, dapat nag-imbestiga na. Okay? Sa mga Bangag, dapat mag-file na kayo ng impeachment, which is may mag-file naman na impeachment kay Marcos Jr. Ang problema natin everyday, magpapalit-palit man ang headline ng balita, ang pinaka-problema natin, ang adik na si Marcos, ang magnanakaw na si Sandro na binuo ang 206 bones na mga jutang ginemes na yan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya dapat yun ang kumilos. Kawawa kayo lahat. Magkandamatay na lang kayo sa gutom, sa sakit lahat dahil wala kayong pang dialysis, wala kayong pang oxygen. Akala ninyo, habang nagdadadakdak ako dito, ilang mga bata ang nasa ospital ngayon. Ang mga nanay, tatay ninyo, ang atit kuya ninyo na ayaw gamutin sa mga pampublikong hospital dahil wala kayo pabiling gasa, wala kayo pang down payment. Punta-punta kayo sa mga jutang ginemes na mga politiko, guarantee letter, ipalunok natin lahat ng guarantee letter na yun sa kanila. Na dapat, sabi ko, national approach ang pagbibigay ng tulong.